Balitang DMW. Isinusulong ng Pilipinas at Oman ang mas matibay na hakbang para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa pagpupulong ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at Oman Minister of Labor Dr. Mahad bin Said bin Ali Baawain, binigyang diin ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at mas mahigpit na proteksyon para sa mga manggagawa. Kabilang sa mga tinalakay ang muling pagpirma ng Bilateral Labor Agreement na magbibigay ng mas malinaw na gabay sa patas na recruitment, pag-unlad ng kasanayan at mas matibay na framework ng proteksyon. Ayon kay Secretary Kakdak, tinitiyak ng DMW na ang bawat OFW ay may dignidad at seguridad sa kanilang trabaho. Nagpahayag ang dalawang panig ng kumpiyansa na magpapatuloy ang kanilang pagtutulungan para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa iba pang balita, 4 pang barko na may sakay ng mga Pilipino marino ang ligtas ng nakalabas sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa 93 Filipino seafarers ang sakay ng mga naturang barko. Dahil dito, umaabot na sa humigit kulang 1,300 Filipinong marino ang matagumpay na nakadaan o nakalabas sa naturang lugar. Patuloy naman minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa riyon, lalo na sa gitna ng mga security concern na sa mahalagang maritime route. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa shipping principles at manning agencies para matiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga apektadong Pilipinong marino. Samantala, ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang huling 4 na Pilipinong tripulante ng MT Aqua One matapos silang dumating sakay ng Malaysia Airlines Flight 804 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o Terminal 1 sa Pasay City. Sinalubong ang huling grupo ng mga tripulante ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at agad silang nabigyan ng paunang tulong pinansyal. Ang kabuuang 21 Pilipinong tripulante ay sakay ng isang Panama-flagged oil product tanker na tinamaan ng missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1, 2026. Sa kabila ng insidente, walang nasaktan sa mga tripulante. Nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW ng Pre-Employment Orientation Seminar o PEOS para sa mga graduating maritime students ng John B. Lacson Colleges sa Bacolod City noong April 29, 2026. Mahigit 700 deck at engine cadets ang dumalo sa nasabing seminar bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa global maritime workforce. Binigyan din ni DMW Director Augusto San Diego ang karapatan, tungkulin at responsibilidad ng mga estudyante bilang mga magiging marino. Hinikayat din niya ito na maging mapanuri sa magigipagtransaksyon sa mga recruiter at tiyaking lehitimong manning agencies lamang na may aprobadong job orders ang kanilang lalapitan upang maiwasan ang illegal recruitment at pang-abuso. Mas pinalawak pa ang oportunidad para sa mga Pilipinong marino matapos ibaba ng National Maritime Polytechnic o NMP ang training fee para sa training course for assessors epektibo ngayong Mayo 1, 2026. Mula sa 11,400 pesos, nasa 8,000 pesos na lamang ang bayad. Isang hakbang na magbibigay daan para mas maraming seafarers ang makapag-upskill at makapasok sa mas mataas na antas ng maritime profession. Ang 10 araw na kurso ay nakabatay sa pamantayan ng International Maritime Organization kung saan hinuhubog ang kakayahan ng mga kalahok sa tamang assessment at evaluation ng kapwa seafarers. Isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan sa industriya. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Manatiling nakatutok, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.